Hi dear, tara samahan niyo akong kumuha ng mga requirements para sa SSW visa after ng trabaho. Sa wakas, after 6 years dito sa Japan of being trainee, magpa-process na kami ng requirements para sa SSW visa. Baka may magtataka kung bakit umabot ng 6 years bago ako mag-SSW visa. Bali 5 taon yung naging visa ko para sa trainee visa tapos nadagdagan pa ng 1 taon para sa designated visa nung lumipat kami ng ibang trabaho. At para sa akin, malaking oportunidad na ma-reach ko yung maximum limit ng kontrata para sa TITP. Ngayon kasi, kapag tapos mo na yung 3 years na kontrata para sa TITP ay pwede ka nang lumipat sa SSW. But for me, malaking factor na na-reach ko talaga yung mahabang pag-stay dito as TITP. Kasama ko nga pala si CJ at si Yanyan, kabatch ko si Yanyan at kaming dalawa ang kukuha ng mga requirements. Ang kailangan namin ay certificate na nagbabayad kami ng tax at certificate ng mga binayaran naming tax. Dumating kami sa munisipyo ay 3:55 PM tapos pagdating namin ay nag-fill out na agad kami ng mga kailangan naming sulatan. Mabuti na lang at pagdating namin sa section na ito ay walang kapila-pila at inasikaso na agad kami ng mga staff dito. May pina-fill outan lang sa amin pagkatapos ay kinuha yung aming residence card at chinek yung mga kailangan naming dokumento. At makalipas lang ang 30 minutes ay nakuha na agad namin ang kailangan naming documents. Walang hassle at nagbayad lang kami ng 600 yen. 300 yen kada isang document kaya 600 yen yung binayaran namin. Napakabilis lang talaga kumuha ng mga documents dito sa Japan. Until January next year na lang pala ang TITP visa ko. After that, SSW na. And excited na rin ako kung ano ang meron sa SSW visa. Yun lang, salamat sa panonood. Mata ne!